Hello mga kate, good morning. Today vlog ay magpapacheck up ako sa aking OB kasi 1 month na akong delay. Nag-test ako nitong nakaraan. So nakalagay dun positive. Pero gusto ko kasi na ma-confirm kung meron talaga. Magpapacheck up muna ako ngayon sa doktor namin. Yun na din ang OB ko kasi yun yung family doctor namin. 9:15 yung appointment namin. Kaya medyo umaga na rin kami. So malalaman natin mamaya kung ano ba talaga. Dinala ko yung PT. Nagtry ako. So ito. Padan. So gusto ko lang na ma-make sure kung meron ba talaga. So later na lang balitaan ko kayo. Bye-bye. Nandito na ako sa clinic. Pero binigyan niya ako nito kasi kailangan nilang kuha ng urine. So later na lang. Dito na kami ngayon sa loob ng clinic. Inintay na lang namin yung doctor namin. Mag-hi ka. Excited ka na ba? Hi. Oh wait, I think my doctor is here. Later na lang. Bye-bye. Hello mga kate. So yun na nga. Natapos na tayong magpa-check up. Hindi pala yun ang magiging yung doctor namin, family doctor namin. Hindi siya yung mag-check up sa akin during pregnancy. May iba talaga na doctor na i-assign nila sa akin. Yung doktor na nag-assign sa akin dati, yun ang magiging OB ko during pregnancy. So yun ulit. Sabi ko yun na lang kasi alam niya na yung record ko para hindi na yung madami pang kung sino-sino pang titingin sa'yo. So confirm nga 7 weeks pregnant na ako and 1 day. Tapos i-assign na lang nila ako sa first ultrasound. Tatawagan na lang daw nila ako. Tapos i-assign. Hindi ko lang sure kung kailan. Tatawag na lang daw sila. Ayun. Happy sa blessing again. Kaya pala si Kaile arte-arte. Pero ramdam ko na din yun kasi mga nakarang araw iba talagang pakiramdam ko. Pero naobserbahan ko kasi 7 weeks na ngayon eh. Dati kasi Konsurado. nung nalaman ko na buntis ako noon, siguro mga first week or mga 2 days, 3 days, grabe na talaga yung pagsusuka ko. Kaya sana, I pray na hindi na ganun kalala yung aking morning sickness. Kasi talagang mahirap magkaroon ng morning sickness talaga. Doon na ako nahirapan talaga during pregnancy. Pero ngayon, naobserbahan ko naman yung pakaramdam ko. Parang feeling ko ay magsusuka pero hindi na kagaya dati. Nitong nakaraan 2 days yata akong nagsuka. Tapos feeling ko nga ang bigat-bigat ng katawan ko, parang tamad na tamad ka palagi. Tapos parang ewan ko, parang tamad din akong kumain. Tapos may time na gusto kong kumain ng something, pero may time din na parang ayaw ko, yung mga ganong feeling ba. Kaya sabi ko ito na yun kasi ramdam ko na eh. Kuya na si Kael. Kaya pala si Kael ay ma-RT this past few weeks. Kaya pala ganun ng kani Kael. Pero sana na may wag kumapaglihan at kawawa naman yung bata. So ngayon, bibili ako ng vitamins ulit. Usual maternal vitamins. Hindi na rin naman mahirap sa akin yung kasi may experience na ako eh. So alam ko na mga gagawin. Hindi kagaya dati na alam mo yung parang zero knowledge. Pero ngayon, syempre, alam ko na kung ano ng mga dapat kong gawin. Bibili lang kami ng vitamina. Kasi kailangan ko ng vitamins. Lakas talaga natin kay Lord, honey. Update ko na lang kayo ulit. Bye-bye! Mag-iipon pa ako ng pera. So, yun pala yung share ko. Nagtitake kasi ako ng Shipu Apo. Para hindi naman yung sobrang magpapapayat talaga ako. Parang gusto ko lang magbawas kahit konti. Tapos siguro mga ilang months na ako nainom na yun. Mga 3 months na din, honey. 3 months na rin akong umiinom ng Shipu Apo. Kasi yun talaga nakakawala ng gana sa hindi man sa pagkain. I mean like nababawasan yung cravings mo sa mga sweets. So yun yung tinitake ko. So ngayon hindi na ulit tayo makakapag-take.
Kasi hindi pwede yun sa buntis. So, stop naman lang muna natin. Tapos, wala na namang kape. No more kape. Saka na lang ulit after nating manganak. Sana this pregnancy ko, marami na akong gatas. Kasi nung dati kasi kay Kael, 2 months lang ako nagpa-breastfeed sa kanya. Tapos yun, wala na. Bagay, hindi naman natin malalaman ulit ngayon kung anong ating pagbe-breastfeed ulit. Tapos yun, wala na munang kape-kape. Tapos bawas-bawas na lang muna yung mga sweets. Pwede ka namang tumikim ng like kagaya ng soft drinks. Pero minsan kasi parang hinahanap ng tiyan mo yung cravings mo ba nun. Pero kunti lang. Huwag mo namang dadamihan kasi syempre masama din sa buntis yung masyadong maraming kinakain na sweets. Pero ang goal natin ngayon ay more gulay at saka fruits. Hindi nga talaga ako palaki ng gulay, pero kailangan nating i-try para mas maging healthy si baby. So, update ko na lang ulit kayo mga kaate sa ating pregnancy journey. Bala, ang due date ko ay February 5 next year. Diba, pag-iisipin mo, bilis na yung isang taon. Kuya na si Kael. Update ko na lang kayo ulit sa aking vlog for my pregnancy ulit journey. Yun lang ulit. Bye-bye. Kung di ka pa nakasubscribe sa channel ko, just subscribe Ate Moana Vlog. And kung gusto mo lagi napapanood ng vlog ko, just hit notification bell. Bye-bye!